Kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Ang rookie center ng Grizzlies na si Zach Edey ay nag-stand out sa kanyang unang NBA Summer League action. Ang number 9 overall pick ng 2024 NBA Draft ay nagtala ng 14 points, 15 rebounds at 4 na blocks sa isang 97-95 na pagkatalo sa Jazz ngayong Martes ng araw. Nag-set siya ng screen para kay guard Scottie Pippen Jr. sa kanyang 14-foot pull-up jumper 45 seconds matapos magsimula ang laro na hindi lumabas sa box score, ngunit ipinakita kung ano ang kaya niyang gawin laban sa mas maliliit na guard sa offensive end. Si Edey na 2-time naging National Player of the Year sa college basketball ay nagpakita ng epekto sa defensive end. Ilang sandali pa lamang ang lumipas sa pamamagitan ng isang block kay guard Keyonte George. Nakapagtala siya sa kanyang unang puntos sa Summer League sa pamamagitan ng isang pick and roll kasama si forward Gigi Jackson II. Tinanggap ang bola sa paint at dahan-dahang umakyat upang makuha ang madaliang 2 puntos. Mabilis tumakbo si Edey sa court, kabilang nasa isang sequence sa second quarter kung saan tumakbo siya sa court pagkatapos ng isang mintis ng Jazz at nagkaroon ng open lane para sa isang madaling two-handed dunk. Ipinakita ni Edey ang kanyang elite rebounding sa pamamagitan ng pagpapadala ng laro sa overtime gamit ang isang putback sa isang free throw na sadyang minintis ni forward Jake LaRavia na may 0.2 seconds ang natitira. Sa nakalipas na 2 season sa Purdue, nag-average si Edey ng 23.8 points, 12.5 rebounds at 2.1 blocks sa 73 games. Sa panahon ng pre-draft process, maraming tanong ang lumitaw tungkol sa kung paano magta-translate ang kanyang laro sa NBA at bagaman ang isang laro sa Summer League ay hindi sapat na sagot, mukhang mas mabilis siyang gumalaw ngayon kaysa sa inaasahan sa kanyang napakalaking sukat na 7'3", 299-pound frame. Ang mga bagay ay marahil hindi magiging madali para kay Edey na simulan ang regular season, ngunit ang kanyang debut sa Summer League ay isang magandang simula. Bukod sa pagiging standout, viral rin ngayon ang kanyang no jump dunk sa practice. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, sa isang panayam kay Vincent Goodwill ng Yahoo Sports, sinabi ni Stephen Curry na surreal ang pagiging teammates niya kay LeBron James sa Team USA. Si Curry at LeBron ay dalawa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Ang pagkakaroon ng Bron bilang isang teammate ay hindi ka pani-paniwala dahil napakaraming laban na magkaharap na kami, sinabi ni Curry sa Yahoo Sports. Hinahangaan mo ang kanyang laro. Alam mo kung ano ang kanyang kakayahan at makita ang kanyang trabaho ng malapitan at personal araw-araw. Makita kung paano siya maghanda, kung paano siya magsalita sa practice. Parang hindi ko pa nakita ang ganong aspeto niya. Ako ay talagang excited na makita kung paano magko-complement ang aming mga laro sa isa't isa at mabuo ang chemistry na makakatulong na pangunahan ang team na ito. Hinarap ng Cleveland Cavaliers ni LeBron ang Golden State Warriors ni Curry sa 4 na sunod-sunod na NBA Finals noong 2015, 2016, 2017 at 2018. Nanalo ang Warriors ng kampyonato noong 2015, 2017 at 2018 habang nanalo naman ang Cavaliers noong 2016 na naging unang team sa kasaysayan ng NBA na nag-erase ng 3-1 series deficit sa finals. Obviously, sa finals, nagdudulot iyon ng healthy animosity sa taong humaharang sa iyong layunin. At alam mo, magkakaroon ka ng bad blood doon, sabi ni Curry. Pero sa lahat ng ito, naniniwala akong maaari kang maging competitive. Maaari kang magkaroon ng killer instinct at makita ang dugo sa kabilang panig, ngunit mayroon pa ring mataas na respeto sa kalaban mo. Sinubukan ng Warriors na kunin si LeBron mula sa Los Angeles Lakers sa 2024 NBA trade deadline. Gayunpaman, hindi interesado ang Lakers na i-trade si LeBron. Ang Team USA ay puno ng talento. Ang team ay binubuo ni na LeBron, Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Jason Tatum, Joel Embiid, Anthony Davis, Bam Adebayo, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Devin Booker, at Jrue Holiday. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tambalang Stephen Curry at LeBron James? Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Team Croatia ay humarap sa mga hamon bago ang 2024 Olympics. Ang mga veteranong NBA players at miyembro ng Croatia National Basketball Team na sina Ivica Zubac at Dario Saric ay naglaro laban sa Greece sa isang qualifying game noong Lunes. Natalo ang Croatia, ngunit isang insidente pagkatapos ng laro ay ang naging usap-usapan. Ayon sa ulat ng TMZ Sports, sina Ivica Zubac at Dario Saric
ay nasangkot sa isang matinding pisikal na alitan sa isang nightclub malapit sa Athens ng maagang Lunes ng umaga. Isang video ang nagpapakita kay Zubak na nakikipag-away sa isang tao kasama ang ilang iba pang mga lalaki ang sumugod upang pigilan ang gulo. Samantala, si Saric ay pumasok sa karamihan upang tulungan si Zubak, ngunit nagtapos na siya pa ang nasakal ng isang hindi nakilalang lalaki. Sa huli, nagawang kontrolin ng mga security members ang alitan at nailabas ang dalawang players sa lugar. Sa kabutihang palad, walang seryosong nasaktan. Thank you very much. Go back. No, relax. I will thank you very much. Nanggaling sina Zubak at Saric sa isang 80-69 qualifying tournament loss sa Greece national basketball team na nagwakas sa pag-asa ng Team Croatia na makapasok sa 2024 Olympics. Si Zubak ay nakapagtala ng 19 points sa laro habang si Saric naman ay nag-ambag ng 14 points. Parehong nanggaling ang mga frontcourt players sa mga kahangahangang performance sa kanilang NBA teams. Tinulungan ni Ivica Zubak ang Los Angeles Clippers na makapag-record ng 51-31 noong 2023-24 season na naglagay sa kanila sa ika-4 na pwesto sa Eastern Conference standings. Ang 7-foot center ay nag-average ng career-high 11.7 points kasama ang 9.2 rebounds at 1.2 blocks kada laro. Ang kanyang kasamahan mula noong 2019, si Paul George, ay umalis sa Clippers sa panahon ng NBA free agency. Naghahanda si Zubak na magdala ng mas malaking impact at responsibilidad sa 2024-25. Sa kabilang banda, si Dario Saric ay nanggaling sa isang season stint kasama ang Golden State Warriors na may average na 8 points, 4.4 rebounds at 37.6% sa 3-point shooting. Si Saric ay kakapirma pa lamang ng 2 taong kontrata sa Denver Nuggets. Ang Clippers ay nawalan ng isang malaking bahagi ngunit umaasa pa ring manatiling kompetitibo sa mga natitirang talento nila. Sa kabilang bahagi ng Western Conference, si Dario Saric ay sumali sa isang mataas na pinupuring Nuggets team. Si Saric ay maglalaro kasama ang 3 beses na NBA MVP na si Nikola Jokic at susubukang tulungan ang Denver na manalo sa kanilang pangalawang championship sa franchise. Anong masasabi nyo sa gulong ito, mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.